Bakit po Mystica yung naging pangalan? Okay, kasi po nung pagdating ko po dito, meron po akong album na The Mystic Dancer. Kasi dahil nga po sa dancer ako noong nasa States ako, kaya dahil nga sa yung nakita ni Jojo Veloso, nabasa po niya, Mystic Dancer. Kaya Ruby Cassidy, sabi masyadong westernized yung dating. Gusto ko yung isa lang, parang misteryoso. Kasi, misteryoso, ito po, album ko, Mystica, Mystic Dancer. So, yun, nag-start na po yung Mystica. Plus, sabi nila mayroon daw po akong Mystic Church. Yes! Totoo na. Magkakaniwala, Papa! Ay, Papa, ha? Wala namin to. Kaya, syempre kung tupad sa pagiging... Alam mo, ang ganda ng smile nyo. Sino ba naman yung Iwan na si Kuya. Available ako. Ayan, wala na. Wala yung Papa. Bukod sa pagiging mystic queen, di ba tinagura nila yung split queen? Di ba? Ano yung feeling na gano'n at bawat show yun, bawat split ka na? Kasi po nag-start yung pag-split ko noon dahil sa isang mall show. Tapos dahil nga sa Asian Exotic Dancer, kasama po yung gano'n. Tapos jazz, napag-aralan ko po yung mga jazz dance, yung gano'n. Kasama yung pag-split. So, nung nakapag-split ko ako doon sa mall, and then biglang, split! Gano'n na yung mga bata. So, lagi na lang, pag sinisigaw Mystica, kasama na rin yung sigaw na split. Kaya yun na rin po ang naging naging tag name. Ganon. Hanggang ngayon. Ano ba kayo? Nag-train or ano? Kasi hanggang ngayon, kaya nyo pa rin mag-split. Hindi naman po. Kaya nasaktan ako kanina, hindi ako makalakad eh. Halata ba? Hindi, matagal na po ako hindi nag-split kasi matagal na rin po talaga hindi ako nagpe-perform. Pag nagpe-perform po kasi ako, pag invited po ako, let's say sa isang occasion, yung as in ganito na po ako. Wala na po yung mga ganyang outfit. Bakit po? Kasi hindi na ako ganyan ka-sexy. Ito lang naman kasimple. Hindi, at saka isa pa, first of all, gusto ko na rin talaga makita nila na that was before. Kaya kung minsan wala na rin akong wig. Unless na talagang kinakailangan kasi yung mga kids, gusto nila pa rin makita yung Barbie doll na parang mystic ang gano'n. So, pinapakita ko pa rin na gano'n nga yung ma-expect nila. Kasi I owe that to them. Madam, bukod sa pag-ay, nag-train na kayo ng Okay lang ba kahit basag-basag may Oo, okay lang. Okay lang ba na nag-make? Halingin lang dito. Ha? Medyo may... Punasan. Kasama na rin yan? Oo. Kasama na rin yan? Pusikat dahil. Yung pusikat dahil. Yung pusa, ibaba. Nga pala yung pusa mo. Ayun, madam, bukod sa pagiging, kumbaga yan, nagiging trainer kayo ng mga bagong, mga maging artista. Balita namin doon parang nagpapagaling din kayo, parang ganyan. So, paano po na-discover? Nagkataon lang kasi at that time na talaga ang nangangailangan yung ama ng anak ko talaga. Kailangan talaga niya ng tulong. And sabi ko naman, marami yung mga cases na kahit ibinuhos kahit ang pera nila, wala rin mangyayari kung talagang nakapanahon na talaga. So sabi ko, once and for all, pumunta ka dito kasi matagal na kung hindi ko nakita yun. Matagal na po. So, nung nakita niya na may foundation ako, tumutulong ako sa mga tao. So, hindi na rin siya nahiya na lumapit. So, at that time, ang sabi ko sa Lord, bago siya pumunta, on the way na po siya noon, sinabi ko, Lord, sabi ko, this is the only time na gusto ko po, sana ibigay mo ang hiling ko. Hindi pera, hindi kayamanan ang hiling ko ngayon. Please give me the power to heal my ex-husband, o kaya, di ba, the father of my son. Bilang hiniling ko sa kanya. Tapos biglang biglang nag-spray po ito. Sabi ko, oh my God, ano nangyari? Nagkatanan dyan po yung isang bodyguard ko at saka yung yaya ko. Sabi, tulungan niyo ako. Masahihin niyo kasi parang biglang nag-crack, hindi naman ako napilayan. So, sabi ko, sandali lang. Ang iprinay ko sa kanya, yung talagang deep inside my heart, yung buong buhay ko binigay. Sabi ko, Lord, please give me the power to heal my son's father. Tapos biglang sabi ko, oh my God, siguro ito nga yung sign para ito ang gamitin ko, para i-heal ko siya. So with no hesitation, ito pong ginamit ko. So inihaplos ko po sa karamdaman niya, may colon cancer daw siya. So according to him, pumunta siya sa 2 doktor na may colon cancer siya, tapos meron din siyang sakit sa lungs, tapos dito sa batok, ayun, kaya minsan nga na-stroke po siya somewhere else, hindi natuluyan, thank God.
So yun po inaplos ko. And then after that, para naman ako ay maniwala talaga na medyo okay na. Kasi sabi niya medyo okay na, nag-ano na yun. Sabi ko hindi pa rin ako kampante. I have to take you to the lung center para mapatunayan ko talaga kung ano talaga, kung meron ka pang sakit o whatever. Kasi sabi niya okay na daw, wala na siyang pakiramdam. So, noong dinala ko po siya and then I found out the result na wala po yung sakit. Plus yung iba't ibang mga karamdaman na wala ako. So, sabi ko, thank God. So, hindi ko naman po inaamin na ako na yun, yung healer na talaga hindi po. That was God, it wasn't me. Ginamit lang po niya ako. Pero yung tinanong nila na, can you continue it? I'm sorry. If they need help, they can go directly to God. Kasi katulad yung ginawa ko, talagang hiniling ko. Kung kaya kong humiling at ibinigay ko yung healing na yon through me, then kaya rin kahit kanino na hindi na kailangan dadaan sila. Kasi pag ipinagpatuloy ko po yon, ako na yung i-recognize nila as a healer. No, I'm not a healer. God is the healer. Parang naging instrument. Naging instrument lang po. Kaya hindi ko po sinasabi na I am a healer. It was God who healed him. It wasn't me. Ba't ano saan naman ang puso mo ngayon? Ang puso ko, as I said, I am single and available. At number one, nakatangian ng lalaking hinahanap ko, yung good smile. Tahimik lang. Ha? Tahimik lang siya. Yun po ang kailangan ko. At saka, yung kanta ko na, simple lang akong babae, hanap ko ay simpleng lalaki. O, diba? So, yun. Ang gusto ko sa lalaki ay simple, kayo manggi. Diba? Matangkad ka naman, diba? Ha? O matangkad ka. Matangkad yan, diba? Yun. Yung mas matangkad naman kaysa sa akin. Yun. Yun ang ano. Physically, pero hindi naman po yun ang hinahanap ko talaga. Kundi, if the right person comes along at nakita ko na talaga siya na ay para sa akin. Kasi first of all, number one, he should understand what I'm doing. Dapat hindi siya magseselos. Kasi alam niya na meron naman akong time para sa kanya. Meron naman akong time para sa aking career. Meron naman akong time para sa itong mga anak ko. Diba? Ayoko yung totally na, wala ka nang panag sa akin. Ganon, ayoko. So, kaya ako hindi yung mga, nagiging successful yung mga relationships ko lang because of that. Masyado silang seryoso. Ano ba kung pinapangarap? Ang pangarap ko po ay makamit ng lahat nitong mga anak ko ang nakamtan ko rin. O, palakpak naman dyan. Ganun lang po kasi. Kasi I have it. I have done it. I've been there, I've done that. So, yun. Gusto ko na rin po maranasan nila na hindi na sila gagastos ng milyon-milyon para lang maabot nila kung ano. Kasi of course, natural. Para magkaroon ka ng maraming publicity, ganun-ganyan. Of course, money. Na it does a good role para maging makanyag ka rin. Pero samahan din of course ng talent or whatever, di ba? So, sa pamamagitan ko, I hope meron din silang marating at makamit din po nila yung mga dreams nila. Ang kilala pa rin ng mga taong miss kita, yung baliw-baliw, luka-luka, pero sino yung totoong miss kita? Baliw pa rin. Hindi po. In a sense na, yun nga po, gusto ko talaga, kabaliwan tong ginagawa ko. Pero mo gagawa ng mistika na isang pageant na ang akala nila, ang pageant ay talagang para lang sa mga tatangkad, mga ano, tapos sasabihin mo, to, hindi naman mga pampageant to, pero pinaglalaban ko sila. O, di ba kabaliwan yon? Pero in a good way. Gusto ko yung makita nila, ay baliw na nga yan kasi ang mga ito, ang kanyang mga, pero sasabihin ko sandali lang, they are the most beautiful people in the world. And I am the one who can prove that because I've spent my life with them at iyon ang nakita ko. Ito yung mga dedicated na mga tao. Di ba? So kung kabaliwan man yon, then be it. I still accept it. Pero the truth is, simple lang po ang mistika. Ako po yung tao na pag may pangarap ka, go for it. Yun ang sabi ng tatay ko, you've gone that far, just continue on your journey. Madapa ka man kahit ilang beses hanggat kaya mong bumangon. Kasi the more nadadadapa ka, nagiging strong ka, diba? So, pag nag-give up ka, meaning to say,
it's over. Para bang it stops there. Pero hanggat you're on your way to that journey, na katulad ni Miguel, asan na si Miguel? Kahit na-eliminate siya, at the time siya yung nag-split na lalaki. Mismong nanay po niya mismo ang nagsabi na noong na-eliminate daw po siya, and then she was trying to stop him, to discourage him na hindi yun para sa'yo. Pero as far as Miguel is concerned, kaya niya, and pinatunayan niya. Nagtinda siya ng bote, garapa, dyaryo, pati daw pagtitinda ng ice, pinatulan na niya, makapunta lang po dito ulit. And he is here. So ganun po talaga. As long as you have the determination and courage para makamit mo kung ano yung dream mo, go for it. Kasi kaya mo yan. Ganun po ang gusto ko ipaalis. Thank you! Thank you palakpak na dyan. Sino yung mga baguhan lang dito? Mga bago? Okay, lahat kayo bago. Okay. And I'm so glad na nag-start na kayo pruning, nag-start na kayo ngayon. Kayo mga guys, mga baguhan din lahat. Okay, mga virgin, ha? Virgin pagdating sa career. Yun. Okay. Alright. So, magbuti na lang at nakaabot pa kayo sa ating last audition kasi on Sunday, yun na yun, dress rehearsal. Sino yung mga may gown? Sino yung wala? Lahat. Okay. Oh my God. So, ako na naman maghanap ako. Meron akong pito dyan, pero maghahalongkat pa ako mamaya kung meron. So, I will do my best para ma-accommodate ang lahat. So, 1, 2, 3, 4. Sino? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nako. 8, 9. Wow. 9. Ito dito lang yun. Tapos meron pang isa, di ba? So, ilan lahat? 7 na yung kanina eh. Ha? 7 na yung kanina. So, tingnan mo mamaya, ha? Submit your numbers mo. Okay, ha? Kung isabihin niyo para at least maghanap ako ng gown para sa inyo. And then yung casual dress, marami akong casual dress. Mga boys, meron na kayong long sleeve. Ha? Sorry darling, wala akong long sleeve. Hindi ako lalaki. O, jacket. Ha? O, ayan. Siguro naman, may jacket naman ng tatay nyo. O, kung wala yung tatay nyo, yung lolo mo. Ha? Kapitbahay. O, di ba? O, boyfriend ng girlfriend mo. Pwede rin. Di ba? Ayun. Huwag naman mag-rent kasi last time may nagsabi na ilang beses daw gagamitin nyo. Sabi ko na kung huwag na po kayo mag-rent. Kasi mag-rent, naku, mahal yun. Isang beses lang naman gamitin. Ngayon, kung nakapasa kayo sa 29, and then gagamitin nyo rin yun sa July 3. Ganun yun eh. Kung sino yung mga nakapasa sa Mr. and Miss Casual Wear and Mr. and Miss Evening Wear sa 29, automatically sila yung mag-wear ng ganon on that pageant mismo. Okay? At saka kung sino yung mga nabigyan ng title as finalist pagdating sa Mr. and Miss Body Language, Mr. and Miss Swimwear, mga ganon, Model of the Year, Fashion Model of the Year. Tapos, ano pa yung mga iba? Let's say, Mr. Sportswear, mga ganon, di ba? Maliban doon sa pinaka-title mismo na Searching for Mr. and Miss Global Green Revolution. So when it comes to Global Green Revolution, kasi hindi ko pa sinasabi sa inyo, kala nyo Mystica Pilot lang to. No. My aim is para matulungan natin na ang ating kalakasan. Kasi pagdating sa Global Green Revolution, meaning green, pagtatanim na puno, maalaman, lahat ng green, okay? So, of course, forest, mga kung ano-ano na, yun na ang tatalakayin. So, as of now, wala pa akong question sa inyo when it comes to those subjects. Pero at least alam nyo na kung ano ang concept ng pageant na ito. Okay? So, later on, ganun ang mga tanong. Kung sino lang later on ang napiling mga finalists, for example, 5 boys and 5 girls, ang mga finalists, sila lang ang mabibigyan ng question and answer. O, humanda kayo mga ine. Baka mamaya, ang ganda ng rampa nyo pagdating naman pala sa question and answer. Tapos pag nagtawa yung mga audience at be quiet, please. Parang yung nakaraan, di ba? Nanonood ako, naging Miss Pilipinas. O, di ba? Alam mo yan, di ba? Please, wag naman. And don't forget, you are allowed to answer whether in Tagalog or English kasi
Di ba pagdating naman sa Miss World, Miss Universe, bakit yung mga taga Guatemala, taga India, mga gano'n naman hindi naman sila naging may interpreter. Pagdating sa Pilipinas, kailangan Inglesera? No. Di ba? Mystica Pageant, you have the right to speak your own language. Ngayon, ang mga sorry dahil hindi ko kaya yun, dahil hindi ko maintindihan, ha? Okay, I'm sure kaya naman Tagalog, and then I'll be the one because I'll be the host. Ako yung mag-aas ng questions. And then, ang mga board of judges kasi natin, they're going to be coming from Norway, galing sa France, galing sa States, yung mga iba, and of course, taga-showbiz, di ba? President ng FAMAS, tapos event organizer din na sila yung mga nag-organize ng mga Star Awards, Music Awards, ganon ang mga judges nyo later on. Hindi sila basta-basta. So, kung sasabihin nyo na, ay, luto na yan, hindi. Kami ang pipili mismo kung sino ang mga finalists kasi hindi pwedeng sila ang pipili. Kasi, you know why? Kasi, hindi pwede na kung kailan lang kayo humampa tapos they can judge you already. No. Kami magja-judge kasi kami. From the start, kami ang nakasalamuhan ninyo. Hindi nyo alam na starting from that audition, pumipili na kami kung sino ang mga finalists, hindi nyo alam yon. So if you're not taking it seriously, I'm sorry, kung sino lang ang nagtitake seriously. Okay, etong pageant na to, magbe-base tayo lang in this criteria, in this order. First, ang uunahin? Beauty or brain? Brain. Hindi brain damage, Okay? Brain. Second, dedication. Dedication. Ibig sabihin, pag sinabi namin na kailangan pumunta kayo sa araw na ito kasi dress rehearsal, lalo na sa 15. Kung sino mang hindi darating sa 15, automatically you are out and I don't care. Hindi ka na pwedeng bumalik. Katulad yung mga hindi sumulpot ng elimination. Hindi sila sumulpot, so ibig sabihin hindi sila papasok sa ngayon. Hindi na sila. Okay? Okay na po? Okay na po yun. Palakpakan nyo ang pinitay. At saka yun wala na po. Ito, inaayos ko lang. O, ganito kasimple ha. Ganito kasimple. Okay? Ganyan. Diba? Mas simple kaysa sa wig. Yung wig, marami ka pa ilalagay. Maglalagay ka pa ng net. Ito, kahit hindi ka na nagsuklay, ganunin mo lang, ayos na. Yan lang. Isang, anong tawag dito? Goma, lastiko, whatever. Okay, ganun lang. Sorry po, nalaman din nila ang aking buho. Kayo naman, ibinugin niyo po ako. Kaya wala na akong karir. Hindi, okay lang sila na magkakarir. Okay. So, wala na yung wig. Dati kasi, talagang laging blonde ito. Long hair ako. Long hair, as in ganon. Pero dahil sa ka-blonde, dahil sa ka-blonde ko, everyday, nahuhulog. Kaya kayo mga ine, please, alagaan yung buhok nyo. Huwag nyo ng yan. Kung gusto yung mag-blonde, wig lang, humirap kayo sa akin. Okay, please? Okay? Huwag nyo i-release yung buhok nyo, napakahalaga yan. Kasi asset nyo yan eh. Nawala yung asset ko, eto na lang natitira. Pero okay lang. Hindi naman pang kundi pantago na lang yung asset ko. Okay, fine. Eto, saan na ba yung nawala yung goma ko? Yun ang ulo. Muna ako man, yan ka, may magic ka rin. Okay, ayan. Ganun lang, kahit hindi na nagsuklay. Pero sigurado naman, naligo naman ako. Okay, ganyan. Tapos, ganun lang. Ayun, yun. Maayos man o hindi, tinakpan ko naman. Yun yung use nyon. Kaya, kahit hindi maayos, na nagmukhang parang, teray katura, hindi. Para hindi naman halatang teray, ganun na lang. Lagyan mo ng maliit na bonnet. Ang tawag dito? Yan, ganyan. Hairnet. Tapos biglang hinugot ng kung sino man, wala na. Diba? Nag-fly away na. Pero ganun lang. Kung gusto ko talaga na maayos kahit paano, kasi pag bagsak ko ganun lang, parang jahe, parang hindi ako. At least yan, pagkasaptikeda, lagyan mo na lang konti ganyan. Ganun din ang fashion. Ganun ang fashion, okay?
Kung pinili mo ganun lang kasimple, pero dahil over na naka-expose ito, lagyan mo rin ng konting ganito naman, di ba? Kasi sometimes pag nakawig ako, not necessary na mayroon na to kasi naisasabit-sabit. Baka mamay sa nasabit na nahila pa ito, nawala pa yung tenga ko, kaya hindi na. So, konti lang, konting accessories.